series. At ang ating pong series ay Extraordinary. I believe to so many of us, naniniwala rin ako sa inyo na marami sa atin, napapagod tayo sa pang-araw-araw nating dinadaanan sa buhay na paulit-ulit na lang. Di ba? Parang ito na lang ba talaga buhay natin? Araw-araw gigising tayo, magtatrabaho, tapos ang hirap, pupunta ka lang sa trabaho, ang traffic, pipila ka pa sa UV Express, di ba? Pagpila pa sa UV Express, may sisingit pa. Di ba? Pag singit, ang kapal pa, siya pa ang galit. Siya na nga sumingit. Na-experience yun na ba yan? Iba naman naghihintay ng Grab, naghihintay ng taxi, kung ano-anong pang-experience. Iba naman, siyempre may sariling sasakyan, pero kahit may sariling sasakyan, pagod ka pa din dahil ang traffic. Di ba? Parang kailangan mo umalis dahil kung appointment mo 9 o'clock, kailangan mo umalis ng maagang maaga para lang makarating ka sa oras. Now, hanggang kailan to titigil? Now, kaya tinanong ko kanina, sabi niya, how can you experience extraordinary life kung sakali na lagi na lang tayong may problema, pasakit sa buhay? Now, let me tell you this. Yung problema at pasakit sa buhay, yun ang ordinary. The way you respond to it, that will make you extraordinary. Okay ba yan? Nakakaintindihan? Ngayon, itong extraordinary is beyond that. Anong ibig sabihin? Because this is about people. Ordinary people with extraordinary God. Di ba? Ito yung what makes us shine. This will make us parang distinct from the rest of the world. Kasi there's something in us na hindi lang maintindihan. Kung ikaw ay Christian, alam mo kaagad na you are different. Bakit? Hindi ka different dahil KJ ka. You're different because you see something else that others could not. That will make you extraordinary. Bakit? Meron kang Diyos na kasama. Now, alam niyo po, ito po ay about series po natin to ng mga tao in the Bible who are ordinary people and yet live an extraordinary life because they serve an extraordinary God. Okay ba yan? Gusto niyo ba silang makilala at maranasan din natin? Yun po ang ating hangad. Kaya po, I encourage you not to be absent, no? Pag mga linggo, kasi sundan natin yung series natin together. Now, just in case you are not available on Sundays, now, meron din ho tayong Saturday night. No? Kung anong available, para hindi nyo ma-miss yung series. Okay? Now, tingnan ho natin ito. Tingnan nyo po ang Christianity. Mula pa sa simula, ito ang sinabi ng Diyos. Because the foolishness of God is wiser than men. Can you imagine? Yung pinakakahinaan na, sabihin na natin sa terminology ng Tagalog, kung meron man kabobohan ang Diyos, yung pinakabobo niya, yun na yung pinakamatalinong tao. Nakukuha ninyo? And since, ibig sabihin, sobrang talino. Tama? And sabi niya, and the weakness of God is stronger than men. Sagsama-samahin ang lakas ng tao, hanapin mo na yung pinakamalakas sa tao, sabi ng Panginoon, hindi pa rin siya tatapat yung pinakahina na ng Diyos. Hindi pa rin siya tatapat sa lakas na yon. Amazing. Sabi niya, for consider your calling. If you're a Christian, understand, consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh. Sabihin na natin, hindi ka na matalino kung ihahambing ka la Einstein, kung ihahambing ka la Thomas Alva Edison, kung ihahambing sa mga philosophers, katulad nila Aristotle, nila Socrates, sabihin na natin, hindi ka tatapat doon. Sabi niya, according to the flesh. Not many mighty, not many noble. Sabi natin, mighty in terms of, hindi ka natatapat sa mga Arnold Schwarzenegger na lakas. Yung ganyan. Yung mga tipong, mga lakas katulad din ng Expandables. Di ba? Ang tatanda na pero ang lalakas pa rin. No? Nakinain katulad nila, ano yung pangalan? Stallone. Ganyan. Hindi ka natatapat doon. Hindi ka na, not many noble. Hindi ka na pinanganak as with a royal blood. Katulad nila, Charles, mga Prince Charles, mga ganyan. Sabi ng Panginoon, but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. Pag sinabi mong foolish thing, yung mga hindi mo papansinin eh. Mga taong ordinaryo. Nakuha ninyo? And yet, look at this. But God chose them. To shame the wise. God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. Gusto ipakita ng Diyos, well, kung ang standard ng mundo, gusto nila yung maganda, mga sikat, mga panay, yung talagang malalakas. Sa standard ng Diyos, hindi yun ang hinahanap ko. I'm looking for people
whom they consider themselves foolish, whom they consider themselves as weak. Yan ang hinahanap ko. Bakit? And the base things of the world, and the despise God has chosen. Mga tinakwil na. The things that are not, so that He may nullify the things that are, so that no man may boast before God. Nang sa gayon, walang magmamalaki sa Diyos. Ito sabi niya, but by His doing, you are in Christ Jesus. Sabi niya, who became to us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption, so that just as it is written, let him who boast, boast in the Lord. Ang idea ng Diyos ay ganito, He was looking for people who would recognize themselves really as weak in comparison to God, so that when they come to God, they would not say, kaya ako pinili ng Diyos, magaling ako mabait ako, matalino ako, I have accomplished so much in my life, I have so much achievements. Sabi ng Diyos, hindi yun ang hinanap ko. Because I'm looking for people who will not boast for themselves, but boast for the Lord. Okay po? Yun po ang something extraordinary. Bakit? Kasi in this world, lahat tayo, gusto natin, bida tayo. Kahit ako, ako kasi kahapon may kasal ako. No, hindi naman sa paghuhusga. Everybody was just conscious about himself or herself. Tama? Talagang yung itsura, talagang panay sa lalamin, tinitiyak nila, gwapo na ba ako? Hindi naman ikaw ang ikakasal Hindi naman ikaw ang bida rito. Tama? Tapos talagang busy, talagang inaayos ang katawan, ganyan lahat. Inaayos. Bakit? Because we are people who want attention. We want to be known. We want people to see us. Tama? Sino ditong gustong maitakwil sa mundo? Anyone? Na gusto kayong itakwil kayo sa grupo nyo, sa pamilya nyo, itakwil kayo sa opisina, yung ma-set aside kayo na para kayong walang kwenta. Parang ganyan. I believe, kung matino ang isip natin, ayaw natin yun. Okay ba? Ayaw natin yun. Kaya naman, ito ang magandang balita. Anyone who belongs to Jesus, listen to this, you are extraordinary. Nakakarinig yan? Pakisabi mo sa katabi mo. Kung kakabilang ka kay Jesus, you are extraordinary. Diba? Parang di kayo naniniwala, no? Sabi, ano kaya yun? Ipapaliwanag ko sa na short while para ma-appreciate po ninyo. Now, ang ating pong titingnan ay isang tao, maybe great, and sa mata ng, sa Biblia, in fact, even before God, he was considered to be the greatest among all born of a woman. Ito po ang amazing. Tingnan niyo po. Ang pag-uusapan natin ay si John the Baptist. Now, ito pong si John the Baptist, nakakagulat po ito. Kanina po, tuwan-tuwa po ako sa message si Pastor Ricky kasi si Pastor Ricky, may sakit po siya, nagme-message sa kanina. And kitang-kita niyo po that in his weakness, the strength of God is really there. And I encourage you, panoorin niyo po yung video kasi sobrang ganda ho ng message niya. How I wish that I can really be at par. Pero ang ganda ho talaga. So I just pray na itong pag-uusapan natin makatulong din sa atin. For example, binigyan niya lang po ng maikling outline yung buhay ni John the Baptist. That John the Baptist, his life was planned long before. Diba? And kung sa totoo lang, ang totoo niyan, lahat tayo, our lives are planned. Paano ko nakakatiyak? Gusto niyong simple lang na proof na talagang pinagplanuhan ng Diyos ang ating buhay? Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo lang. Please, tingnan niyo. Kahit nandidiri kayo, tingnan niyo. Ano ibig sabihin? Hindi ka ba nagpapasalamat, hindi mo siya kamuka? What do I mean? The mere fact that we are individually unique. Okay? Pinag-isipan niya ng Diyos. Pinagplanuhan niya ng Diyos ng mabuti. Ako, bilib ako, out of so many people, yung mukha sobrang unique sa isa't isa. Kahit ako may anak akong kambal, magkaiba pa rin ang itsura nila. Hindi pa rin talagang magkamuka. Di ba? So, ganun kagaling ang Diyos. Just to remind us that God has a plan for our lives. Kaya nga po, just like John, God has a plan for his life, then we can also trust in God's amazing plan for our life. Hindi lang po yun. Hindi niya ho pinabayaan. He prepared. Kaya huwag niyong sayangin ang mga experiences natin sa buhay, yung bata tayo, kasi somehow those experiences are
are part of the preparation of what God wants us to accomplish in life. Kaya nga, katulad din kay John, we have to let brokenness build Christ-likeness in us. Kasi minsan yung mga pain na ating pinagdadaanan, hindi natin alam, yung part pala yun ng ating paghubog to become who we really are, that God wants us to become. Di ba? Yung hirap na pinagdaanan natin, yung mga pagsubok, akala mo lang parang ang pangit nun. Pero pagdating sa udulo, wow, salamat sa Diyos. Di ba? Ngayon, at ang bawat pangyayari, may layunin. Katulad din kay John. Kaya nga, live your life to point people to Jesus because that is God's purpose for all of us. At ito ang prize. In every path ng dadaanan sa buhay, there is always a wonderful prize. At kung hindi lang natin ma-miss tong prize na to, and that is Jesus Himself is our greatest reward. Now, hopefully, itong ating pag-uusapan would complement this message. So, sana mapanood niyo po yung video. Kaya ito po, sino pa to si John? Balikan ho natin. Itong si John, long time ago, talagang pinrophesy ni God patungkol kay John. And pagdating sa Malakay, sa Bible ninyo, from Malakay down to this chapter, itong New Testament, nagkaroon ng tinatawag lang 400 years of prophetic silence. Nakakaintindihan? Ang ibig sabihin, God was not directly speaking to them, to the prophets, but God was speaking to them through the fulfillment of the prophecies He gave long before. Okay? Para maalam nilang may Diyos na talagang aware sa nangyayari. Katulad dito, tingnan niyo po. Bago pa naisilang si John, matagal na hong na-prophesy, thousands of years na po. Kasi sabi niya, "Behold, I send my messenger ahead of you, who will prepare your way." God was already telling them, darating tong mamang to, siya ang maghahanda ng pagdating ng inyong tagapagligtas. Continue. "The voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord. Make His path straight." Siya ang talagang mag-prepare niya, titiyakin niya, yung dadaanan, maayos na. Now, itong amazing. Kung ikaw, you are to prepare the souls of men for the coming of the Messiah, kung sa ordinaryong kaisipan, saan ka pupunta? Obviously, you want to talk to the most number of people. So pupunta ka sa syudad, pupunta ka kung saan yung maraming tao. Tama? Kung baga sa marketing, alam nga naman magtitinda ka sa walang tao. Di ba? So ganun ang normal na kaisipan, pero amazingly, hindi ko sinasabi na pagka nagpunta ka sa lupang ilang, abnormal ka. Hindi po. What I'm saying is this, if you are sure of your calling, pakinggan mo kung saan ka dadali ng Diyos. And that is exactly what John did. Tingnan nyo. Kasi he was the one voice crying in the wilderness Kaya amazing yung magpiprepare sa wilderness magsasalita. And true enough, si John, yun ang ginawa. John the Baptist, hindi niya apelido yan kasi hindi sa atin, pag sinasabi mo, ito yung pamilya, sa John po, sa Jewish custom, di ba, Jesus, son of Joseph, Joseph, son of so-and-so, kasi ganun sila magsabi kung saang pamilya ka. Ngayon, ito naman, John the Baptist, ito yung parang naging alias niya because he was baptizing people. Okay? Appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And all the country, look at this, all the country of Judea was going out to Him, and all the people of Jerusalem, and they were being baptized by Him in the Jordan River, confessing their sin. Pero ninyo doon siya sa lupang ilang, pero yung mga tao from Judea, from the city, galing din sa Jerusalem, would travel. Tabiyahe sila just to listen to John. There is something unique about this guy. Anong meron dito? Kumbaga, itong tao na to, doon na sa ilang, kumbaga, kung tayo man dito, may nagsasalita, may narinig ka. Pare ko, may nagpipreach doon sa Babuyan Island. Ibang klase. Dadayuhin mo pa. Hindi naman siya nagpe-perform ng miracles. Hindi siya nagpapagaling ng mga may sakit. Dadayuhin mo. Pare ko, iba magsalita. Parang kulog. Talagang hindi ka matutulog. Ayun, di ba? Hindi ka pareho ng pastor nyo ngayon. Kakaantok. Di ba? Kaya hindi pa ako nagsisimula. Tulog ng iba. Nakuha ninyo? Pero ito, dadayuhin mo pa. Now, mayroong something about this guy. Continue tayo. Tingnan nyo John was clothed with camel's hair
and wore a leather belt around his waist. And the diet was locust and wild honey. Naku, medyo malabo ito Tingnan nyo naman ang suot, camel's hair. Una-una, ang baho na ng kamelyo. Para suotin mo pa yung balahibo niya, hindi na nakakatuwa yun. Siyempre siguro nilalaban naman siguro. But obviously, he was in the wilderness, laging basa. And for a leather to be always wet, iba ang amoy. Naranasan niyo na ba yun? Yung nanuno yung mga balat? Na-i-imagine niyo? Okay, so iba yung amoy. So ito na, tingnan niyo po Tapos, ang pagkain pati paklong na sinasawsaw sa honey. Nakakain na kayo ng ganyan? Subukan niyo lang. Buti pa nga sa Kapampangan, sa Pampanga, kumakain sila ng tipaklong, pero sinasawsaw naman sa suka. Di ba? Eto, sa honey, parang ang tamis naman. Parang ang hirap naman kainin ata nun. Nai-imagine ninyo? Sigurado ko kung itong taon to ganun ng pagkain, payat ito. Mukha rin tipaklong. Siyempre, di ba? Anong kinakain mo, yun din ang itsura mo. Kung yun lang kinakain niya, tsak ko, payat ito. Hindi ko makain ng kinakain natin Kaya nga tayo, minsan mukhang baboy, mahilig tayo sa baboy. Di ba? Pero ito tipaklong. Now, bakit mo nang pakinggan? Tingnan nyo, but when he was preaching, sinasabi niya, dahil sikat na rin lang naman din siya, sabi niya, after me, one is coming who is mightier than I. If you think I'm mighty because you are even willing to travel from afar just to listen to me, I'm telling you, somebody else, someone is coming mightier than I, and I'm not even fit to stoop down and untie the thong of his sandals. If you think I'm righteous, that you're willing to listen to me, if you think I'm a servant of God, that you're willing to, as in, sacrifice your time to travel and listen, someone else is better and mightier than I. And I'm not even worthy to tie his sandals. Amazing. Now, tingnan niyo po. Just a picture. Ito na po, gwapo na ho ito. Kasi ito na po yung pampelikulang dating. Pero kung sa tutuusin lang, palagay ko mas mahaba ang buhok kasi from birth, hindi siya nagpapagupit. And palagay ko rin ho, kung lagi siya sa wilderness, wala ho siyang pantabing kundi yung camel's hair. Ganun pa man, just to have a picture of this guy. Now, tuloy tayo. I baptized you with water because everybody is looking for forgiveness. Kasi bakit kamo? Lahat naman tayo, we are guilty one way or another sa mga bagay-bagay na dahil lang nagkakulangan. Meron ba ditong hindi nagkakasala? Needing no forgiveness in life? Lahat tayo. Ayaw naman nating aminin. Meron tayong somehow, kung meron lang ako, mapatawad lang ako ng Diyos. That I may be assured of His reality sa buhay ko. Palagay ko, gagawin ko yan. Ngayon, itong sabi niya, but I baptize you with water, so the preaching of repentance so that you would receive forgiveness of sin. But I'm telling you, there is something else. Someone else who would come, and He would not just baptize you with water, He will baptize you with power. And it will make you extraordinary. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, tingnan ho natin. Kaya ito naman, pero ang amazing, despite his fame, biruin yung prinsipyo niya, he must increase. I must decrease. Now listen, lahat ng tao claiming to be Christian. Are you a Christian? Pakitingnan naman katabi mo, tanong mo lang, wag mo nang pataasin ang kamay. Christian ka? Okay. Pag sinabi niyang oo, listen to this. At kung ikaw din, claiming to be Christian, ano dapat ang buhay mo? Jesus must increase. I must decrease. Hindi po yan suggestion, dapat sana piliin mong mag-increase siya at ikaw ang mag-decrease. Hindi. It is a must that Jesus be increased and we to decrease. Nagkakaintindihan? Hello? Yun naman ang totoong Kristyanismo Kaya maraming tao lito sa buhay, even in the area of Christianity, kaya pagod pa rin sila. Kasi they keep on increasing themselves. When they receive Jesus Christ into their lives, ang nilalaban pa rin nila, Lord, that you would bless me, that you would grant me my desires, the delight of my heart. Hindi masama yun because God provides or gives the delight of the heart of those who desire in Him. Pero ang tanong lang ng Diyos, hindi naman yun ang priority mo You first delight in the Lord. Hanapin mo muna na hindi ikaw ang sentro, kundi si Jesus. At yun ang totoong Kristyanismo.
Kaya nga kahit sa pakikinig, hinahanap natin ano yung conveniente para sa atin so that we can hear God. Hindi yun ang issue ng buhay. When you truly want to experience, if you truly want to experience the power of Christianity, where you will be extraordinary, ay dapat it is a must for Jesus to be increased and for us to be decreased. Hindi yung comfort mo, hindi yung gusto mo, hindi yung gusto natin, kundi ano yung gusto niya. Yun ang tanong na una. Hello, andyan pa kayo? Kaya nga ho, yung iba, nalulungkot ako, so pag binabasa ko yung Bible, naniniwala sila that they will go to heaven, but in reality, they're not yet Christians. In their mind, Christian ako. But if you do ask them, sino talagang nai-increase? Hindi naman si Jesus eh. Pag ang tingnan nyo, mamaya papaliwanag ko sa inyo paano ito sa totoong buhay. The reason why God wants us to keep on increasing Jesus and really decreasing ourselves, kasi yan ang totoong magbibigay sa atin ng pahinga. Sa dami nating problema sa mundo, ang tanging kapahingahan ng sinumang tao is for them to learn from Jesus. Ano sabi niya? Sabi niya, tingnan niyo po, "Come to me, all who are weary and heavily laden, and I will give you" what? Rest. Kaya nga yung ang tao, akala lang, rest, okay ako. Hindi, kaya ka nga naghahanap ng barkada eh. Kaya ka nga naghahanap ng bisyo eh. Kaya ka nga naghahanap ng kainuman eh. Kaya ka naghahanap nga ng mga pasaya sa katawan eh. Kasi nga, pagod ka. You're looking for somehow, sana meron man lang akong nakakasayang bagay gawin. Kaya ka nga na-addict sa computer eh. Kaya ka nga kung saan nagpupunta. Kaya ka naghahanap ng babae. Di ba? Iba nga lalaki na rin ang hinahanap. Bakit? Pagod ako, I'm looking for an answer to my life. And sabi ng Diyos, you will never find that until you come to me and what? Look at this. To take my yoke upon you and admit that you are to serve me. Sabi ni Jesus. Kasi if you will not serve me, obviously you're trying to live on your own. And you are making yourself as your master. And sabi niya, mapapagod ka. Dahil hindi mo hawak ang bawat pangyayari ng buhay. Hindi mo kontrolado ang ibang tao. Hindi mo kontrolado ang mga sirkumstansya. Mapapagod ka. But if you take my yoke upon you and admit that you are meant for me and not for yourself, dan ka lang mapapahinga. Nakuha? Now, sabi niya, then learn from me. For I am gentle and humble in heart. And you will find what? Rest from your soul, for your souls. Habang mayabang tayo, hindi tayo kailanman, hindi rin tayo magiging mahinahon. Tingnan nyo. Ang kayabangan, hindi yung mababa tingin mo sa sarili mo. Parang, ano mo na, mahina naman talaga ako sa math. Diba? Parang ang humble, no? Pag may sumagot sa tabi, oo nga, ang hina mo sa math. Titingin kang bigla, yabang nito. Tapos pero siyempre, kala mo, tatandaan ko yung mukha mo. Diba? Minsan may magsasalta pa, alam niyo naman po, hindi naman po ako gwapo, pangit naman po ako. Sumagot isa, oo nga, ang pangit mo. Yabang nun. Mas pangit naman siya. No, isa ganun. Kasi ang gusto mo marinig, hindi naman, ang gwapo-gwapo mo, ang galing-galing mo. Hindi yun humility. Di ba? Ang totoong humility, yung kahit mukha kang mayabang, pero ang puso mo, dependent na totally kay Jesus. Yung kaya ka mahinahon kasi hindi mo kailangan magwala dahil alam mo siya ang may control ng lahat ng pangyayari sa buhay. Nagkakaintindihan? Kaya nga, ang ating topic ngayong gabi is this. Let Jesus increase in your life. It is not having more of Jesus. It is really allowing Jesus to have more of us. Okay po yan? Hindi yung, Lord, I have more of you. Ay, kailangan kita. Hindi. Lord, pwede bang more of me sa'yo na? Yung lahat ng pintuan ng buhay ko, sa'yo na. Pagharian mo na. Yung bagang pag nakita nila ako, ang makita nila, gusto kong si Jesus kasi nakikita ko siya sa'yo. Di ba? Yung pagdating mo sa bahay, yung mga anak mo, Dad, paano ko ba makikilala si Jesus? Kasi bait mo ba siya? Oh, diba? Sarap na gano'n, no? Okay ba yan? Kunyari, pag nilapitan ka ng asawa mo, sweetheart, siguro pag nakita ko si Jesus ang personal, parang ikaw. Ano, parang sarap ng gano'n, no? Hindi ko ito sinasabi sa'yo na gano'n na sinasabi ng asawa ko tsaka ang mga anak ko sa akin, ha? Hindi rin nila naisip yun ngayon.
pareho nyo lang din ako. May problem. Kaya we need to keep on really praying to let Jesus increase in our lives. Okay? Yung pagdating sa opisina, alam mo, nakakatuwa kayong mga Christians, no? Siguro, pag nakita ko si Jesus, para kayong ganyan, no? Yung mababait. Malaging masaya sa trabaho, hindi reklamador. Kasi, iba kayo eh. You are someone extraordinary. Okay ba yan? Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi mo, alam mo, tutuwa ang katabi kita. Parang gusto ko, siguro si Jesus kapareho mo rin pag nakikinig sa message. Relax, nakapikit. Di ba? Hindi, relax lang. Relax. Talagang ninanamnam. Kaya ka nakapikit, ninanamnam mo ang bawat salita. And you want for sure na ito'y maging buhay sa atin. Tama? Now, kaya yun po ang challenge sa atin ngayon. Now, listen to this. And you know what? Blessing natin yan. Bakit? Because God gives grace to the humble. Because what? Because God is opposed to the proud. Can you imagine? God will be with you if we are not allowing humility to be in us. I'm telling you, isipin mo, kalaban mo Diyos. If we are proud, kalaban mo Diyos. You may not see it now. At ito pang amazing, kasama mo pa si God. Sabi ni God, He will dwell with those who are contrite and lowly of spirit. Ibig sabihin, He dwells on the high places, a holy place, and yet He also dwells with the contrite and lowly of spirit. Yung pang mga mapagpakumbaba, sinasamahan ng Diyos. Parang sinasabi niya, the Lord is near to the brokenhearted. Friends, if you know that somehow, Lord, alam kong wala na po akong aasahan sa buhay kung wala kayo, then you know that God is really near to those kind of people. Nagkakaintindihan tayo. And yun ang gustong maranasan mong blessing ng Diyos. Parang the reason why I want you to increase Jesus in your life, because I want you to have rest. I want you to experience intimacy with me. I want you to see the beauty of living a life near me, being with me. Yung bang kakampi mo ako. Because if God is with us, who can be against us? Di ba ang sarap nun? Type mo ba yung ganung buhay? Yan. Sundan natin yung prinsipyo ni John the Baptist. So, paano yan sa totoong buhay? Listen, stay low, and lift Jesus up. Okay pa? Sabihin mo, please say it with me. Stay low, and lift Jesus up. So remember the word law. Law. If you want to be humble, remember law. Kailangan, my law. I have to be law. I have to stoop low. Yan, di ba? So ano yung law? Lord, obedience, and witness. Lord, obedience, and witness. Ulit. Lord, obedience, and witness. Now let's start with Lord. Alam nyo, sa maraming tao, the reason why they cannot experience to keep Jesus higher or to lift Jesus higher, kasi ang baba naman ang tingin nila sa Diyos eh. Hindi talaga nila nakikita kung sino si Jesus. Now, ganyan-ganyan ang nangyari sa mga alagad ni John the Baptist. Ito po yun. Basahin natin. Yun po yung konteksto. Doon yung pinanggalingan noong He must increase and I must decrease. Dito po yun ang galing sa kwento na ito. Ito po ang nangyari. After these things, Jesus and His disciples came into the land of Judea. And there He was spending time with them and baptizing. John also was baptizing in Aenon near Salim because there was much water there and people were coming and were being baptized. Now, sabi niya, for John had not yet been thrown into prison. Para maintindihan ninyo, sa Mark, sa Luke, sa John, pag binasa nyo yan, oftentimes si Jesus, yung kanyang exposure sa ministry was very clear nung patay na si John. Nakuha ninyo? Talaga ang na-focus na lahat kay Jesus. Pero dito nyo nang makita sa John, yung nag-abot sila, yung parang nagkaroon ng, nagka-intertwine yung kanilang panahon. Okay? Ito ang problema. Sabi niya, therefore, there arose a discussion on the part of John's disciple with the Jew about purification. Bakit? Di ba naalala niyo si Jesus and His disciples were baptizing sa Judea? Tapos itong si John, nagpapaptize sa Aenon. Tapos sabi nung ngayon, itong mga tao, they were coming usually to John. Ngayon, hindi na. Pumupunta na kay Jesus. So siguro nakita ho itong mga tao na to, they had this discussion. Sabi niya gano'n, papaptize na kayo. Hindi na. Parang, teka muna, ba't papaptize? Puta na lang ako kay Jesus, nagpapaptize din siya eh. So nagkaroon ng mga discussion. Yung sabi niya, and there were discussion, di ba? Discussion on the part of John's disciple with the Jew about purification. Pare-parehos lang yan. Yung ginagawa rin ni Jesus, ginagawa niyo rin. Bakit pa ako pupunta sa'yo? Nakansin niya kaya sabi nga ni Pastor Ricky kanamagay, pag pumunta kayo sa Tagaytay o sa ano, lahat na lang nagsasabi, the original buko pie. O sino nang original talaga? Nakanin niyo? Kaya parang, sino na? Ganon din siguro to parang, teka muna, siguro pwedeng sabihin ni John, eto ang totoong baptism.
Ako na una! Gaya-gaya lang yon. Parang ganun eh. So yun ang nangyayari sa mga disciples. Kaya tuloy, itong mga disciples, ulitin ko, hindi naman si John yun. Disciple ni John. Sabi ng disciple ni John, teka muna, sinabi nila, Rabbi, teacher, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, he is baptizing and all are coming to him. Sabi niya, yari na tayo dito. You see, I've been following you. Alam niyo itong problema sa maraming tao. Sometimes they thought they're following God. They're following John, not really they're following God. Bakit? Because iba sikat ka Sama kami sa'yo. Kanyari, kahit naman sa ministry, sa CCF, minsan pupunta sa CCF, kasi maganda yung building, malamig, masarap matulog habang nakikinig ng message. Hindi naman talaga because of God Ganon din yan. Pero itong mga disciples na to, teka muna, sikat ka pero ngayon, yari na tayo. Because they're no longer following you, they're going to Him. Magko-close shop tayo niyan. Teacher. So, nagkakaroon na ng kainggit, ng pag-inggit dito sa mga disciples. Bakit iniisip nila, this is our ministry and He's killing us. Nakuha ninyo? Kaya ingat tayo even in the ministry. Sometimes we are so very competitive that we have forgotten. Wait a minute. Why am I getting competitive? Kung kakampi ko si God, I don't need to compete. Kahit sa opisina. If you increase Jesus in your life, huwag ka na makipagsipsipan pa sa tao, sa boss, para lang sa promotion. Because promotion does not come from the east nor from the west. Promotion comes from where? From the Lord. Hindi mo kailangan parang makipagpaligsahan. You just give your best for Jesus. Naintindihan niyo po? Kahit sa magkakapatid, minsan yung mga kapatid, kanya-kanyang kapit sa, mama. Di ba? Para pag mamatay ka, akin ang lahat ng mana. Wala na, kasi hindi naman ganun ang buhay Because really, your possession comes from the Lord. Kaya ang galing ni John Dahil nagkakaingitan, nangyari na to noong Old Testament, naiinggit sila for mga followers. For example, naalala nyo kay Moses, naiinggit yan na nagpo-prophesy si Eldad, tsaka si Meldad. Sabi niya, Moses, they're prophesying, just like what you're doing. Sabi ni Moses, ba't ka naiinggit? Are you taking offense for me? No, sabi niya, I wish that everybody would prophesy as I do. Kaya alam niyo ba, minsan makakarinig kayo even among Christians, mga pastor, sisiraan isang grupo, parang hindi naman nila alam ang talaga nangyayari. Bakit? Because they thought that they are the center of the ministry. Ako na lang sasabi sa inyo, CCF, hindi importante yung pastor dito, hindi importante yung lugar, ang importante, makilala mo si Jesus. Kahit close ka sa pastor, kung hindi mo kilala si Jesus, impyerno ka pa rin. Nakakantindihan? Hello? Kahit na may picture ka pa ng mga pastor, ayun, tinan mo picture namin, ang pangit niya, tinan mo. Kahit may picture ka pa niyan, wala naman niya maitutulong sa eternity mo. Maliban na lang, mapaalalahanan ka, itong pastor na to, sumunod kay Jesus, sana ako din. Okay lang. Pero huwag kang magpe-pray dyan sa picture. Panginoon, kasi hindi yan karapat-dapat. Now, tingnan niyo po ito. Tingnan niyo Now, tingnan niyo ang sagot ni John. Amazing. John answered and said, a man can receive nothing unless it has been given him from heaven. Agad-agad. Teka muna. Nakakalimutan niyo, the ministry we have is from God. Kaya wag kang mainggit kapag lumilipat yung ibang tao sa ibang lugar. Hindi, kasi everything we have comes from the Lord. Kaya ingat kayo. Ito, ang principle na ito is applicable to every area of our lives. For example, sa trabaho, kung boss ka, huwag mong isipin na, hoy, tao lang kita, huwag kang sasagot-sagot sa akin. Teka muna, your position is given to you by God, not to take advantage of any human being, but to use it as a service to these people. Are you following? Yung sa nga anak, kung anak ka, tatay ka, huwag mo sasabihin, anak lang kita. Gusto mong makita ang ulo mong gumugulong sa sahig. Teka muna, hindi mo anak yan. Pinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos yan. So you are to treat that with respect. You are to nurture that person with care. Di ba? Kasi kay Lord yan Ngayon, pagdating naman ng mga anak, sasagutin ng mga magulang, ang hirap sa inyo mga magulang kayo hindi kayo nag-aral hindi tulad namin. Teka muna, even the wisdom you have, it did not come from you. The Lord gave you the ability to think, the ability to learn. It was all from the Lord. And everything we possess, remember this, can be taken away from us in a snap.
Ano sabi ng Diyos? Kaya huwag kang mayabang. Bakit? Yung binigay sa atin ng Diyos, it is not meant for us. Yes, praise God that we can enjoy it. Gift ni God. But it's not meant for us to put down others. It is meant to lift them up so that they would see Jesus. Kaya nga kahit sa mukha minsan magkakapatid, no? Ang pangit mo, magkamukha naman sila. Hindi yun. Para bagang ikaw ba nag-design ng mukha mo? Hindi naman Bigay yan sa'yo ng Diyos. Ang sa totoo lang, ang mukha, yung kagandahan ng sino man, hindi naman yan, ikaw ang judge It depends on the beholder. Tama? Kaya nga, beauty is in the eyes of the beholder. Ibig sabihin, kung sino yung tumitingin. Yung Miss Universe ka, nagbago na standard. Dati walang nananalong maitim. Ngayon, ang dami na. Kaya tayo noon, mga Pilipina, ang isip natin, pag maputi, yun ang maganda. Katinan nyo, ubos na ang papaya. Kasi, kaya pati yung tinola natin, sayote na lang ginagamit. Kasi akala natin, pag maputi, maganda. Hindi naman totoo yun Ang punto ko, ang pinaka-importante, you appreciate the color that God has given you. Hindi ko sinasabing hindi ka na mag-i-improve. Hindi ko sinasabing huwag ka na maligo. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, you have no reason to insult others because of what you have. Because everything you have comes from God. Amen? Kaya, tingnan tayo. Tapos tingnan nyo. Tuloy natin. You yourselves are my witnesses. I am not the Christ. Sabi ko, hindi ako ang Kristo. I'm not the one who will save you. Sabi niya, I have been sent ahead of Him. Now listen to this. He who has the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made full. Sabi niya, ako kaibigan ako ng bridegroom. Sa kasalan sa Israel, hindi ka pareho sa atin. Sa atin, ang inaantay yung bride. Sa Israel, ang inaantay yung bridegroom. Naintindihan niyo? Naalala niyo yung parable of the, yung mga virgins, 10 virgins, na naghihintay sila ng, nakahingin, nawalan sila ng oil because they're waiting for the coming of the bridegroom. Now, sa anumang kasalan, ang bida yung bridegroom, hindi naman, kahit sa atin naman bride, di ba? Yung kinakasal, ang bida, bridegroom and the bride, tama? Pero tingnan nyo, pag tumingin kayo ng picture, sino hinahanap natin? Picture natin. Asan ako? Hindi mo tinitilan yung bridegroom. Ang ganda ng picture nila. Hindi. Asan ako? Asan ako? Asan? Tapos pag nakita mo, yun ako. Pero puyo lang yung nakita. Puyo. Nakakatawa tao. Kaya nga, sabi ni John, ano ka ba? Kung totoo kang kaibigan, ang kasiyahan mo, yung kinakasal, sila ang bida. Hindi tayo. Di ba? Kaya itong sinasabi ng Diyos, ganun din. Sabi niya, our joy is to see people coming to Jesus Christ. Minsan, alam nyo, itong pong hindi natin maaalis sa realidad ng buhay. Kunwari, sikat ka. Sabi niya, si Hughes. Sabi niya, Steve Hughes. Sikat. Time will come. Okay. Sabi niya, look for Steve Hughes. Una, who is Steve Hughes, for example? Gamitan tayo ibang pangalan para mas maganda yung medyo Tagalog naman. Ikaw na lang ate, anong pangalan mo? Alexandra. Sabi natin si Alexandra, yung nagsisimula pala maging artista. Sabi niya, who is Alexandra? Di ba? Ganon ang simula ng buhay pag sumikat na yan, she is Alexandra. Di ba? Tapos, sa sobrang sikat na, ang mahal na ng presyo, can you just look for someone like Alexandra? Tama? Tapos one day, babalik din sa realidad, who is Alexandra? Nagkakaintindihan tayo. Kasi tatanda So, minsan, for example, even in the ministry, may mga uusbong na hindi mo inaasahan. Sa D-group, may uusbong na better than us. Ang tanong, hindi naman yun, kailangan mayari na yan, kailangan may tabi-tabi na yan. Kasi sa Pilipinas, ganyan pagka sumisikat, magaling to kailangan pagtulungan na yan para maalis tayo sa matabi-tabi na yan. Hindi ka nakafocus kay Jesus. Dapat nga, matuwa tayo, somebody is better than us is here. Kaya minsan nakakalungkot yung mga Hapon, hindi Christian yon. Pero, pag sila na-promote yung subordinate, halimbawa may subordinate ako, na-promote higher than me, magse-celebrate at ako ang i-congratulate. Bakit? Kasi ang galing kong mentor that I was able to develop someone better than me. Grabe, no? Sa Pinas, iba.
Kalungkot lang, we call ourselves the only Christian country in Asia, pero ganito tayo, magaling yan ha, baka maalis ka sa pwesto. Pagtulungan na natin yan habang umaga. Di ba? Yung hindi Christian, alam nila, mas magandang i-promote. Ganon din sa Lord. Itong si John, hindi ako issue rito. Kung if somebody else will be used to bring up Jesus, then by all means. Naku it's not about us. Kasi yung pangalan natin walang kwenta yan. Noon, naalala ko, ang daming sumisira sa pangalan ko, nadyaryo pa. So, sa totoo lang, natukso rin ako Ano kaya yan? Patulang ko kaya yan? Demanda ko yan? Di ba? Ano sagot ng Diyos sa akin? Ano mas importante sa'yo? Pangalan mo o pangalan ko? Pag nakipagdemandahan ka, sino maluluwalhati? Pangalan mo o pangalan ko? Lord, pangalan mo mas importante. O kalimutan mo na yan. Ako nang bahala sa'yo. Di ba? And ngayon, nakakatuwa naman, pinalta naman ng Diyos ang takbo ng buhay Noon, pag narinig niyo yung salitang pangalan na Bong sa akin, nasusuka ang tao. Ngayon, pag narinig niyo, nasusuka pa din. Pero hindi na katulad dati Di ba? May halo ng tawa bago masuka. Naintindihan niyo yung sabihin? Pero ang punto, bakit? Hindi naman importante yung pangalan natin. Mamamatay tayo, makakalimutan din tayo ng tao. Pero yung pangalan ni Jesus is the name above every name. And every knee shall bow that Jesus is Lord. Yan ang ating importanteng paglaban. Kaya, ang saya natin dapat, yes, daming lumapit kay Jesus. Hindi yung, ba't ang daming lumapit sa Kanya? Nung ako nag-preach, wala. Di pa salamat ka. It's not about us. Kaya naman, kung maliwanag sa iyo kung sino si Jesus at siya talagang Panginoon mo, then you will obey. You will live in faithful obedience to Jesus. Tingnan ninyo sabi ni Jesus, ba't mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi ka naman nakikinig sa sinasabi ko. Some people, they say, Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. Hindi naman sila nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Kaya nga si John was very faithful in telling people to obey God. Tingnan niyo po, sa high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. So, John began to prophesy. Kasi siya na yung last prophet of the Old Testament. Siya na yung tatawid para pagdating ng New Covenant. Nagkakaintindihan tayo. So, ito tingnan niyo po si John mag nagpipreach. Sabi niya, nung may lumalapit sa kanyang mga crowd para magpabaptize, sabi niya, so he began saying to the crowds, who were going out to be baptized by him? Sabi niya, tingnan niyo papabaptize Ang talas ng kanyang pananaw. Teka muna, magpapabaptize kayo? Are you really serious with what you want to do? You brood of vipers. Grabe sa Tagalog yan. Mga lahi kayo ng mga ulupong. Naintindihan nyo? Sabi niya gano'n, who warned you to flee from the wrath to come? Sino? Sino nagsabi sa inyo na makatatakas kayo sa galit ng Diyos? Now, hindi niya naman sinasabi, wala na kayong pag-asa. Hindi niya sinasabi yon. Kung talagang seryoso kayo, sabi ni John, sabi niya, therefore, bear fruits in keeping with repentance. And do not begin to say yourself, we have Abraham for our father. For I say to you that from these stones, God is able to raise up children to Abraham. So sabi niya, huwag kayong magpapakasiguro. Anak ako ng pastor, Christian ako, sigurado ako, pupunta ako sa langit. Sabi niya, pwede ba ipakita mo yung bunga? Nag-a-attend ako sa CCF. Hindi lang ako nag-a-attend sa Sunday, nag-a-attend pa ako ng D group. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Good! And Saturday. And sabi ng Lord, okay yan, pero show me the fruit of your repentance. Ang dami na ang ganyan ngayon, claiming to be Christians. Pero punong-puno ng galit. Punong-puno ng sama ng loob. Minsan pa nga para silang inatasan to criticize others and to bring judgment to other people. Nakakita na kayo ng ganyan tao? Ultimong sapatos, judge. Tingnan mo sapatos niyan. Christian ba yan? Di ba? Ultimong sapatos. Ultimong suot. Ganyan ba ang Christian? Pati buhok. Ganyan ba ang Christian? Tingnan mo ang suklay. Bakit hindi mo husgahan ng kalbo? Sobra ka. Nakuha ninyo ibig sabihin? Now, hindi ko sinasabing masama ang kalbo baka ma-misinterpret ninyo. They are clean, sabi ng Lord. But what I'm saying is lahat, tingnan mo ang kulay ng buhok niyan. Christian ba yan? Kung Christian yan, dapat hindi ganyan. Tingnan mo magsuot. Man, who are we to judge people? Paano kung hand-me-down na damit lang yan? Talagang wala naman siyang damit. Nagkataon, maliit na tao yung nagbigay sa kanya. Siya ang laki. Kaya hanggang pusod lang. Sisisihin mo pa siya, bakit ganyan ang damit mo? Ito lang bigay sa akin Sa halip na magalit ka, ba't hindi mo bigyan ng damit?
Ba't hindi mo bigyan ng jacket? Yun ang sinasabi ni John. Tingnan mo sabi ni John. Sabi niya, the axe is already laid at the root of the tree. So every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Kaya huwag kayong magbiro-biro. Sabi niya, God is a righteous judge. And the crowds were questioning him saying, ano ngayon ang gagawin namin? Then what shall we do? What does it mean to bear fruit in your repentance? Sabi ng Lord, sabi ni John, the man who has 2 tunics is to share with him who has no one. So instead of criticizing the one who has no tunic, why don't you give, if you have extra, give him something to wear. Di ba? Yun ang totoong repentance, hindi yung puro kahusga. Sabi ng Diyos, mahalin mo yan. Yun ang sabi ng Lord eh. Sabi niya, they will know that you are my disciples because you love one another. Instead of saying, tingnan mo kung kumain, ang lakas-lakas oh. Baka dyan ngayon lang siya kumakain. Baka ngayon lang siya nakakain. Pag D-group lang, kaya nga nagdi-D-group lagi, walang makain sa bahay eh. Huwag mo nang husgahan, pauwian mo ng food. Oh, may sobra pa, uwi mo na. Pero huwag mo tawaging brownie. Naintindihan ninyo? Don't condemn the person, rather help. Kaya ito sabi ng Diyos, tingnan mo, some tax collectors. Tayo, ang galing natin maghusga sa mga tax collectors. Mga masasamang tao yan, mga kurakot yan. Teka muna, wag, tingnan nyo. They also want to change. Sabi niya, how about us? Teacher, what shall we do? Sabi niya, kung talagang seryoso ka, then be obedient. Sabi ganon. And he said to them, collect no more than what you have been ordered to. Diba? At ito pa, soldiers. Sino kaya itong mga soldiers na ito? Obviously, these are not Israelites. These are Roman soldiers, but they were willing to listen to John. Ganon nila kinirespeto si John. Ang sabi niya, some soldiers were questioning him saying, and what about us? What shall we do? And he said to them, do not take money from anyone by force or accuse anyone falsely and be content with your wages. Sabi niya, pakita niyo naman yung bunga ng inyong repentance. Kasi ngayon nagugulat ako. Ang dami na nagsasabi, Christian, Christian. Pero babae pa rin, dito left and right. Christian, Christian, mga estudyante, praise God, nangungupya pa rin, left and right. Hindi ko sinasabing, na, tayo mga opya, masama talaga. Hindi ko pwede excuse. Sorry. Gusto ko sana excuse ka pero masama talaga eh. Kasi, mano ba naman bumagsak ka na lang? Magsasawa din naman sila sa'yo eh. Pero at least honest ka. Nakuha niyo ibig sabihin? And don't just try to be honest for the sake of being honest. Be honest because you want to increase Jesus in your life. Nakuha ninyo? Don't need to pretend na alam mo, matalino ka, mas mangungopya ka lang din naman. Di ba? Mabuti nang magpakatotoo ka, matututo ka pa. Now, tuloy tayo. And sabi ng Bible, tinan nyo, now while the people were in state of expectation and all were wondering in their hearts about John as to whether he was the Christ, so parang sa tindi niya magsalita, very powerful. Siguro ito si Jesus Christ. Alam nyo, ang galing niya. Sabi niya, John answered and said to them, as for me, I baptize you with water, but one is coming who is mightier than I. I'm not even fit to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Now, alam niyo po, when people, kung ang dami niya ng followers, nakakatukso yun ha. Pwede niya sabihin, uy, dami nang sumusunod sa akin. Bilib na sila sa akin. Pwede ko nang sabihin, I am the appointed Son of God. Uy, bilib na sila sa akin. Dami nang galing-galing ko na. Pwede ko nang sabihin, I am the Son of God. I am the truth. I am the way. And no one can come to the Father except through me. Pasensya na po kayo. Kung meron man kaparehan sa Pilipinas, hindi ko sinasadya. Ang sinasabi ko lang, kahit sinong tao pwedeng matukso. Kunyari sa amin, minsan kapag nasanay kang may pumapalakpak, you may always desire. Yung dating exemptional yung ginawa mo, it began to become expectional. Ine-expect ko na, palakpak naman kayo. And I praise God, it doesn't really matter. Even if you do applaud the people, even if you, as in praise the person, thank you for that. But in reality, si Jesus lang ang may karapatan yan. Aaminin ko sa inyo, minsan may nagpapapicture, may nagtanong sa akin, well, how does it feel? Dami nagpapapicture. Mascot. What do you mean? Mascot ka lang. Nagpapapicture naman sila sa'yo dahil hindi dahil ikaw eh. Paano kung malaman nilang masama ka ring tao noon, na pinatawad ka lang ng Diyos? Paano kung maamoy din na hininga mo, minsan masama rin ang amoy? Sasabihin, pag-uusapan ka rin lang naman ang baho ng hininga ni Pastor. Diba? Paano kung bigla ako nautot sa harapan ninyo? Bigla sabi, ay grabe, naumuutot siya.
Ganun pa rin naman yun eh. Kasi tao ka pa rin eh. Kaya mascot ka lang, nakatago ka lang, and they're just taking pictures with you because of Jesus Christ, whom they admire and they want to be with. Amen po? Kaya don't bring it to your heart. Paano kung wala na magpapapicture? They praise God. Kasi bakit? Ang mahalaga, they are close to Jesus. Kaya umiyak ako sa totoo lang, nasa Japan ako, umiyak ako eh. Kasi bigla ba namang, Pastor, pahawak? Huh? Bakit? Ano meron dyan? Pawis lang yan. Diba, hindi ka gagaling dyan. Sa totoo lang, baka may putok pa yan. Nakuha ninyo? Now, praise God. But it does not make any difference unless you run to the Lord. Kay Jesus ka tumakbo, hindi tayo. Kay Jesus. So, tingnan niyo po ito. Then Jesus arrived. Tingnan niyo, amazing kay John. Jesus arrived from Galilee at the Jordan coming to John to be baptized by him. But John tried to prevent him. Wag, Lord! Na-recognize siya si Jesus. Oh. Hindi daw. Ako nga dapat ang bautismo ninyo eh. Masama, ako nga dapat ang linisin niyo. Ako nga dapat. Ano sabi niya? Wag ako, wag kayo. Ano sabi ni Jesus? Hindi. Permit at this time for this the way. This way, it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then He permitted him. Napansin niya ba yan? Di ba? Sunod siya. Sabi, okay po, sunod po ako. Yun ang totoong pagkaintindi niya na you are, hindi, I'm not even worthy. Naku, wag po. Pero alam niya Lord siya. Dahil ganun na lang ang tingin niya sa kanya, pag sabi niya, no, pahintulutan mo, okay po, sunod siya, walang reklamo. Because that is the heart of who truly understand that Jesus is Lord. Nagkakanindihan? You will obey. So many of us today, ang dami, Lord, Lord, but we have a very small idea of who He is. Isipin niyo, He's not even worthy to untie the sandals. Naintindihan niyo po ba yun? Parang ganito yan eh, parang, hindi ka naman makakapagsilbi sa Malacanang kung hindi ka tatawagin, kung hindi ka i-hire. Tama? And isipin nyo, even if you insist and you volunteer, hindi ka basta tatanggapin. Isipin nyo, you are to serve the King of Kings, the Lord of Lords. Ibang usapan na yan. Kaya nga minsan kumakanta rito, di ba? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Ako gagawin, tamad-tamad ako. Yes, Lord, yes, Lord. Ang corny-corny naman kanta. Yes, yes, Lord. Sabi ng Lord, anak, kantahin mo sa akin. Sa akin ka mag-yes, Lord. Hiya ako, bigla ako naalala, tayo ko agad. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Snappy na. Hindi, wala na akong pakialam. Ano sabihin taong, corny ni Pastor, pag ganyan-ganyan pa, snappy pa. Di ba? Hindi na. Kasi kung sasaluduhan ko nga yung leader ko noon sa CAT, tsaka sa CO, nagsasaludo ko ng mabuti, di lalo na sa Diyos ko. Nakuha ninyo? Naintindihan niyo? Ngayon, hindi ko sinasabi na kailangan ganyan kayo lagi magsaludo, ha? Basta ang sinasabi ko, you give your best to your God if you truly know Him. Now, ito po, kakatuwa, kaya we are witnesses. We are witnesses. Bakit witnesses? Una, we have to accept His witness so we can effectively witness about Him. Tingnan niyo bakit. Tuloy tayo. He must increase, but I must decrease. Tama? He who comes from above is above all. He who is of the earth is from the earth and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all. Sabi niya, si Jesus, itong sinasabi ko sa inyo, kasi itong mga alagad dito, ang baba ng tingin nila eh. The one whom you testify, hindi man lang sinabi, the Lamb of God, na sinabi mo, the Messiah that you said, the Christ, hindi nga masabi ng mga alagad eh. Pero sabi niya, namamali kayo eh. Sabi niya, He is from above, I am from the earth. And sabi niya, what has seen and heard of that He testifies. Ang kanyang tinetestify, yung kanyang nakita, kanyang narinig, and no one receives His testimony. He who has received His testimony has set His seal to this, that God is true. Pag tinanggap mo yung testimony ni Jesus, ibig sabihin, tinatalaga mo rin na totoo ang Diyos. Because God promised long ago, from the time that men fell from sin, He promised that He would provide a Savior. And if you acknowledge the testimony of Jesus as the Messiah, yun po ang Hebrew term. As the Christ, yun ang Greek term, na who would come to save us, then you are setting a seal. God is indeed true. Nakuha ninyo? To accept Jesus as someone who resurrected from the dead, as prophesied, sinasabi mo, totoo ang Diyos. To deny Christ, para sinasabi mo, hindi totoo ang Diyos. Nakuha niyo?
Kaya ano ba yung testimony ni God na sinasabi yung God is true? Ito sabi niya, if we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For the testimony of God is this, that He has testified concerning His Son. The one who believes in the Son of God has the testimony in himself. The one who does not believe God has made him a liar. Kung hindi ka naniniwala sa pangako ng Diyos, kung hindi ka naniniwala sa testimony ng Diyos, sinasabi mo sinungaling ang Diyos. Tama? Now, because he has not believed in the testimony that God has given concerning His Son. Sabi niya, and the testimony is this, that God has given us what? Eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. Ano sinasabi niya? Ito yung testimony. Kung nasa iyo si Jesus Christ, may buhay kang walang hanggan. Kung wala, wala kang buhay na walang hanggan. Nagkakaintindihan? Hello? Kung si Jesus ang Panginoon mo, may buhay kang walang hanggan. Kung hindi, wala kang buhay na walang hanggan. Maliwanag ba? Kung hindi ka naniniwala dyan, sinasabi mo, sinungaling si God. Tama? Tama ba? Ngayon, may buhay ka bang walang hanggan kung tinanggap mo si Jesus na talagang Panginoon mo? Yes! Kung hindi ka, minsan talaga bang may buhay na walang hanggan ako? Sinasabi mo, sinungaling si God? O ano, may buhay na walang hanggan talaga ako? Kasi ang extraordinary, hindi naman ibig sabihin, hindi ka nagkakamali, hindi ka na nadadapa. Kasi si John, ganyan din ang problema niya eh. Si John, nagka-problema dyan. Nag-question din siya. Ikaw ba talaga yon? Pero sinagot siya ni Jesus. Mamaya, papaliwanag ko, papakita ko sa inyo. Ito na muna tayo. Kaya sabi niya, kaya ako naman sabi ni John, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. If you believe in the name of Jesus, you believe that He is your Savior, He died for you, you believe that He is the Lord, you surrender your life to Him. Ano sabi ni Jesus? You have eternal life. Alam mo eternal life? Hindi yan yung mahabang lang buhay, yung wala nang katapusan. Pakinggan niyo mabuti ha. Kung sakaling yung buhay mo ngayon, maging eternal, walang katapusan, gusto mo? Gusto mo? Ayaw mo. Ang pangit ito. Traffic every day. Alarm clock every day. Ayoko niyan. Tapos paggising sa umaga, sermon ang almusal. Gusto mo ganyan buhay? Eternity? Ayoko niyan. Ang pag sinabi ng Diyos, eternal life, it's a quality of life worth eternity. Wow, ang sarap nito. Yung tipong ayaw mo nang matapos. Nagkakadinihan tayo. Yun ang pinapangako ng Diyos sa'yo. Kapag sa Kanya ka, kaya extraordinary. Kaya hindi ka takot mamatay. Bakit? Ba't ako matatakot mamatay sa lupa? Kasi sabi niya, eternal life ang kapalit eh. Kaya tama si Billy Graham eh. Pag nabalitaan nyo, patay na si Billy Graham, huwag kayo maniwala. Dahil buhay na buhay siya, lumihapat lang siya ng tirahan. Mula sa lupa, dinala siya sa kalangitan. O, type niyan? Kaya pag ikay namatay, huwag kang matakot. Pag sinabi sa'yo, oy, may cancer ka. Talaga? Naalala ko yung babae, si Burke. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero anyway, sasabihin ko sa inyo next time. Ha? Pero nakakatuwa siya. Pag sabi sa, Emma Bombeck. Basta ganun, Emma. Sabi nung doktor niya, Emma, hirap kong sabihin sa'yo, you have cancer, stage 4. Alam mo, sagot ng Emma, ano ka ba, Dok? Ano ka ba? Hindi ka ba excited na makikita ko na si Lord? Ba't kanyang ka? Magandang balita yan. Di ba? Kasi alam mo, hindi ka mamamatay. Lilipat ka lang ng tirahan. Di ba iba? May ka, Dok, papatayin kita. Ano ka ba, Dok? Ano ka ba? Excited ka ba talaga makita si Lord? Talaga bang siya Lord ko? Yan ang tanong. Kaya pala. Balik tayo. Tingnan nyo. For he whom God that sent spoke the word of God, for He gives the Spirit without measure. Walang makakakontain ng Spirit ng Diyos without measure kung hindi siya Diyos. Kasi Jesus done. And the Father loves the Son and has given all things into His hand. Lahat na binigay sa Kanya. And sabi niya, he who believes in the Son has what? Eternal life. But he who does not obey the Son
will not see life. Kasi if you believe in the Son, you will obey the Son. Tama? If you accept the witness of the Son, you will obey the Son. And sabi niya, but the wrath of God abides on him. Now, talaga bang si Jesus Lord mo? Ano sabi ng Lord sa'yo? You shall be my witnesses, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the remotest part of the earth. Hindi ko ata kaya yan. Yes, kung ordinaryong tao, hindi kaya yan. But if Jesus is in you, you become extraordinary. Bakit? You no longer live, but Christ who lives in you. Meron po tayong testimony. Ordinaryo, pero amazing. Tulad din natin, but God made use of her, even in her office, because she has the extraordinary God. Andito po si Jomel. Ayan. After graduating from high school, I was worried that I may not be able to go to college because of our family's financial situation. But God was gracious. He allowed me to have 2 college scholarship grants that would cover the tuition fee and stipend. Despite the humble and disadvantaged beginning, I never imagined that God had an amazing plan for my life. I started to attend J-Zone, now called Elevate, when they held their freshman campaign in our class and invited us to the youth services. In October 2010, during a youth retreat, I learned about what Jesus had done on the cross to save a sinful person like me. I surrendered my life to Jesus in that retreat and got baptized. I also began attending a D group that year and got actively involved in the ministry. I started to pray for the salvation of my family and was able to invite them to CCF too. I was hesitant to start a small group because I had a part-time job while studying to sustain our family's financial need. But through the encouragement and prayer of my discipler and co-D group members, I was able to start a D group after a year. In the process, I learned that when I just let God lead the way and obey Him, He would work mightily beyond what I could ever imagine. In a span of 3 years, the D group grew up to the 3rd generation. But on May 21, 2014, tragedy struck our family. A fire broke out in our home, which resulted in my father's death. With no relatives to turn to, my mother had to go back to the province with my 6 siblings, while my other 3 siblings and I were left in Manila to live with relatives and friends. But the Lord sustained my family and me through that season of our lives. It was also then that I learned to fully depend on the Lord because I had nowhere to turn to but God. In October of that same year, I got a job in the government. But due to time constraints, I had to endorse the ladies God had entrusted to me to another D leader. I am still in contact with many of them and grateful to God that they are still following the Lord. In my first year at work, I wanted to resign, but God's message for me was to wait. During that waiting period, God impressed upon me to faithfully attend a Bible study group in the office. I eventually led the single women's Bible study in our office after a year. Meeting the ladies regularly inspired me because they reminded me that I was not the only one experiencing difficulty at work and that we should continue to follow the Lord even in the midst of difficulties. I decided to take the civil service exam in 2015 and by God's grace, I passed. Burdened to help my office mates who did not pass the exam, I convinced them to join the review class which I conducted so they could take the exam again. It was my opportunity to pray and care for them and share Jesus Christ in the process. In our review sessions, I would have them read a short book, then write something about it. The book I prescribed was the Book of John. During our last review session, I shared the gospel and prayed that God would work in their lives. I also gave them gospel tracts and CCF chronicles and invited them to CCF. One of the ladies I tutored eventually became part of my D group. In October 2017, I attended the G-Men's gathering for CCFers in the government. I was encouraged with their different approach in reaching people in the government. I also began to pray care share for people in my office. After graduating from GLC 2, I prayed intentionally to the Lord for Him to send me people whom I can teach GLC in a D group setting, and He answered my prayer. Last June, the Lord brought 5 committed ladies for me to disciple, 3 of whom are also working in the government. We are looking forward to completing the GLC 1 so they too will be equipped to make disciples. Last September,
God allowed me to start a small group in another government agency with my single friends there. The Lord has laid upon my heart to make a difference, one life at a time, through discipling people. And Lord willing, even if we are still young, we will impact the lives of our family members and people in the government and point them to Jesus. I am Jomel Anarceles. May Jesus Christ always increase in my life. To my extraordinary God be all honor and glory. Praise God. Praise God. Pansin niyo po parang kahit sa anong opisina, hindi ho po pwedeng, parang hindi ho yung parang hahad lang sa atin, nakakaya sa office, baka sabihin na corny ako. Hindi, it's no longer about you. It's about Jesus. The more you focus on yourself, the more proud you are. But you focus on Jesus. Nakakaintindihan yung mga hinahihiya, tumingin ka kay Jesus. Now, alam niyo po, nakaka-amaze lang po, pag-pray natin si Mamaya, meron po ba dito mga nagtatrabaho sa gobyerno? Meron po ba? Can I see your hands, please? O, pwede ba kayo tumayo sandali? Tayo kayo sandali. Now, we encourage you, Gusto ko lang gusto ko ma-encourage kayo. Tayo kayo, huwag ko kayo mahiya. Alam nyo, sa halip na kung ano-ano sinasabi natin sa gobyerno, let's pray for them and let God use them sa government. Kaya meron tayong G-men, okay? Kasi your workplace is your mission field. Kaya kung gusto nyo po, meron mayroon pong gathering sa October 26. Punta ho kayo, yan, bibigyan kayo ng papel para ho, maging katuwang ninyo kung sakaling naghahanap kayo ng kasama na sa parang with your extraordinary God and with extraordinary brethren. No, they will be with you. Okay po? Bago natin siya pag-pray, at the end, gusto ko lang sabihin to sa inyo. Kapatid, tingnan nyo si John. Thank you. Pwede na kayo po. Pag-pray ninyo yun, Hindi lang sila sa government, pati sa mga offices ninyo, sa eskwelahan ninyo. As in, live out to be witnesses for Jesus kung talagang Panginoon natin siya. Yun ang inutos niya Now, listen. Ano sabi ni God? I say to you, kahit ang kududo na si John, I say to you, among those born of women, there is no one greater than John. Sabi niya, sa lahat na naipanganak, walang higit kay John. Masigit ba siya kay Moses? Higit ka siya, Moses? Sa palagay niyo? Yes! Kay David? Yes! Kay Elijah? Yes! Kay Isaiah? Yes! Hallelujah! Mas higit pa siya. Now listen to this. But if you belong to Jesus, you are much more extraordinary. Bakit? Sabi niya ng Panginoon Diyos, yet, he who is least in the kingdom of God is greater than he. Greater ka pa kay Moses. Greater ka pa kay David. Greater ka pa kay Daniel. Hindi ka ba naniniwala ron? Now, kaya naman, pakinggan nyo to. And what is the surpassing greatness of His power? Toward us who believe. Ano yan? These are in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ, when He raised Him from the dead, and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule, authority, and power, and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Ano sabi niya? That power that raised Jesus from the dead is the same power at work in those who believe. It's the same power at work in you. Nagkakaintindihan po? But you need to be honest enough and say, God, this is not about me. This is all about you. I need you, Lord. Nagkakaintindihan po. Let me just give you this one last illustration. Nangyari to when I was still studying. Naalala ko, I was working. I had to cook. I had to draw. Kasi nagdo-drawing po ako ng portrait ng muka para may babayaran nila ako. Tapos, nagluluto, nagre-review dahil exam ko na. Periodical exam. Sabi ko, Panginoon Diyos, hirap po ako dito, hindi ko na po kaya. Nagluluto ako, nag-aaral. Tapos nagdo-drawing ako, nag-aaral. Taxation na exam. Sabi ko, God, pagod na po talaga ako. Hindi ko na po kaya. Tulungan niyo po ako. Ayoko pong malose yung scholarship ko. Anong bait ng Diyos? Anong sagot ng Diyos? Basa ko ng Bible. God gives to His beloved even in their sleep. Kaya huwag kayo magalit sa mga natutulog. Okay lang yan. And you know what? I slept. Kasi pagod na ako talaga. Nag-aaral ako. Kasi pag ako mag-aaral, kaya lang talagang hindi na kaya. Natulog ako. Would you believe na panaginipan ko yung teacher ko nagtuturo? Nagulat ako. Sabi ko, wow!
At nung nagturo siya, yun ang lumabas sa exam. And I got the perfect score. Why? Listen. Hindi ko sinabing matulog na lang kayo na matulog, di na kayo mag-aaral, hindi na kayo magtatrabaho. What I'm saying is this, you know your limits, but the power of God is infinite. Let Him increase. Na yung mga reaction mo, hindi na yung ordinary, kinat ka, kakating ko din. Hindi ordinaryo yun eh. You are extraordinary. Kinat ka, pag-pray mo siya, Panginoon, ingatan mo siya nang hindi siya mabangga. Baka nagmamadali siya. Sinigawan ka ng asawa mo, huwag mo nang sigawan pabalik. Bakit? Because you're extraordinary. Kasi ordinary lang yung sumisigaw pabalik eh. You're extraordinary. Tahimik ka na pakinggan mo siya, bakit siya sumisigaw? Ano nangyari? Ba't siya nagagalit? Gutom ba ito? O antok lang? Di ba? Nakuha ninyo ibig sabihin? Sa opisina, habang nag-iingitan, nagchichismisan, ordinaryo yan eh. Extraordinary ako sa Panginoon Diyos. Hindi ako kailangan sumali sa mga chismisan ninyo. Niyayaya ka uminom, niyayaya ka mag-parting session. Sorry, pang-ordinaryo na yan eh. Extraordinary na ako. Why would I follow you? I have a God who lives in me, who has an extraordinary power, who will also give me the same power that raised Jesus Christ from the dead. Nagkakaintindihan? Sa oras na ito, as we pray for Jomel, tayo po lahat ay yumuko sandali at pumikit. May I challenge you. Kapatid, you will never seek to increase Jesus in your life if He is not your Lord. And if you're not really obeying Him. Obviously, you will always fight for your right. You will always fight for your name. You will always fight for yourself. But I